Alright, so for today no, maglilinis ako ng panggilid ng KRB ngayon. Ayan, ayan. So hindi naman ako mekaniko pero marunong lang naman ako. Alright, simulan na natin guys. So kailangan nyo lang ng T-wrench. Kailangan nyo baklasin to guys. So guys, dito pag babaklasin nyo to, may dalawang mahaba dyan. Isa dito, tapos isa dito sa baba. Okay, ayan o, mahaba yan. So kailangan sakto yung lagay nyo, no? Kasi pwedeng nailagay nyo yung mahabang tornilyo sa ibang, ito tulad nito, pag nailagay nyo dito pwedeng mabutasan yung makina nyo, no? So kailangan careful tayo dito, no? So isunod na natin yung mga maliliit na tornilyo. Ayan, so nabuksan na natin guys, no? So ito nga pala yung gasket na kinuha ko sa Shopee. Ma-advise ko sa inyo, wag na lang kayo bumili ng ganito kasi hindi siya matibay, oh. Ayan, tulad nito may damage na siya. So para siyang rubber lang. So mas maganda pa rin yung stock, no, kung bibili kayo ng gasket ng KRB. Ewan ko, hindi ko lang trip yung ganito, oh. Ayun, no, damage agad guys. So, ewan ko, siguro sa init or nasikipan ko ng sobra, right? Yan ang panggilid ng KRB guys. Napakaliit ng belt to. Okay, baklasin na natin to. Impact lang. So sa akin, pag nagbabaklas ako ng panggilid guys, minamark ko yan. Ayan, tulad nito, minamark ko siya para yung sikip niya ganun pa rin, no? Hindi naman ako expert eh. Para yung sikip niya ganun pa rin, di ba? Pulido. Pag babaklasin nyo pala to guys, parehas na 19mm yan. Ayan. Tanggalin ko na lang tong side skirt, no, para hindi siya sagabal. So lang yan, screwdriver lang dito sa gilid. So ito yung CVT ng KRB, diba? O, dumi, oh. Ayan. So ang panglinis ko dyan guys, gas lang, no. So, gamit lang ako ng gas na premium. Yung green kasi na-try ko siya eh. Nung ginamit ko yung green, nangalawang. Pero sa Honda Click yan yung isa, Honda Click. So ang gamit ko ngayon is yung red. Ayoko yung green kasi nangalawang yung CVT ng Click. So mas advisable pa rin, ito pa rin yung gamitin. Pwede rin naman CVT cleaning pero mas mura kasi ito eh. Okay, let's go. Linisan na natin ito. So gamit tayo ng brush. Alright. Natin yung bola kung may hukay na. All goods pa siya guys. Ayan, 11K odo na, pero tignan nyo, oh. Tibay din pala ng panggilid ng KRB. So naka to, 11K odo, pero tignan nyo naman. Sa iba, yung sa Honda Click ko 5K pa lang may eh. So next, yan to. So I think nasa to 39mm, no. Siyempre gagamit tayo yung pack. Huwag niyong kakalimutan lagi na dapat may mark yan kasi para ganun pa rin yung sikip niya guys. Okay, so technique lang dyan pag babaklasin nyo to is tapakan nyo. Gamitin nyo yung mahiwagang paa nyo, yung dalawa kasi may spring yan eh. Ayan, maloob na siya. Yan lang magbaklas ng clutch AC guys. Ayan, yung mga nagtatanong bakit violet tong bell ko, no, normal lang yan. Ito lang. Ayan guys, tanggal na siya, hirap lang.
Yan, tapos lagyan na ng grasa, dagdagan ko na. Kasi nalinisan ko na to dati. Ano lang, push nyo lang, no. Siyempre unti-unti nyo, huwag nyo bibiglain kasi pwedeng masira yung goma nya na yan. May goma yan, so kailangan ingat lang. Okay, tapos natin linisan to. Dagdagan natin ang grasa sa loob. Ayan. Importante yung bearing nya, lagyan nyo, no. Ito, importante lagi may grasa yan. So tuwing maglilinis kayo ng panggilid nyo, lagyan nyo na rin. Dalawa yan, may bearing din siya dito. Ayan. So guys, to yan, technique lang dito is pagtatanggalin nyo to, kailangan nyo lang ng flat screw. Ito. Flat screw nyo ulit, no. Yan. Dito pagkatatanggalin nyo yung clutch spring, kailangan nyo ng ganitong tools. Ito, para siyang plies, di ko lang anong tawag dito. Yan, pangtanggal siya para hindi kayo mahirapan. Magkano lang itong kuha ko dito? 100 lang ata. Makadali pre. Linisan natin ng gas. Pero tanggalin nyo to kasi may chance na lumuwag to kasi goma lang siya. Tanggalin nyo yan. Huwag nyong lalagyan ng gas yan, yung mga ganyan, kasi lumuluwag. Nag-e-expand siya. Pwedeng nag-e-expand, pwedeng lumuluwag. Pero for safety na lang din. So ito guys, nililiha ko pala to, no, para kumapit yung clutch shoe nya. Pwede rin pa ganyan para mawala yung vibration nya, no? Kahit konti lang. Ayan, center spring yung dito. Ayan, nilalagyan ko ng konting grasa to guys, dito lang. Konti lang, hindi mo kailangan marami. So babalik natin yung clutch spring. Ito. Alright. Ayan, huwag niyong kakalimutan ilagay ito, plastic. Ayan. Okay. So kapag sisikipan nyo to, kailangan yung nasa dulo na, yung hindi na kaya ng kamay nyo, no. So tignan nyo naman yung mark ko kanina, diba, konting sikip lang yan guys. Ayun, no. Isang pindot ng impact. Ayan. Huwag nyo sosobrahan kasi pwedeng malustred yung ano nito. Mahal magpagawa nyan sa machine shop, no, 500. Magbabaklas na rin, check nyo na lahat, diba? O, yung slider piece nya, medyo maalog na siya. So kailangan na magpalit to sa susunod na linis, no, or next na change oil. Ito naman ngayon. Okay. Alright, balik na natin. So pag ibabalik nyo, unahin nyo to, yung pulley. Yan. Finished. Next nyo yung bell. Yan. Tapos yung drive face. Ito yung washer nyo dito, medyo maluwag. Yan. Kailangan igigitna nyo to mamaya. Ayan, igigitna nyo siya. Sa akin technique ko, ginagamitan ko muna ng ganyan. Kinakamay ko muna yan hanggang wala na akong lakas. Yan, sa akin dito. Okay, gawin natin na impact. Barilin na natin. Okay na, yun yung mark ko. Ayan o, diba, stig, saktong sakto siya. Ayan o, diba. Guys, napakalupit. Whoosh! So sharing is caring lang tayo. Hindi naman ako mekaniko pero marunong lang ako. Alright? Alright. Shush! Pakalupit.